Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksa 7 nangungunang bitamina na nagpapalakas ng iyong mga binti. Isipin na gumigising ka tuwing umaga na may mga binting malakas, matatag, at puno ng enerhiya. Wala nang panghihina ng kalamnan, wala nang masakit na pulikat, at wala nang pag-aalala tungkol sa balanse o pagkahulog. Kung nais mong manatiling aktibo, malaya, at may tiwala sa sarili, ang sikreto ay nasa nutrisyon. At ngayon, ibubunyag namin ang 7 pinakamakapangyarihang bitamina at mineral na tutulong na panatilihing malakas at hindi mapigilan ang iyong mga binti. Mula sa pagpapalakas ng paggana ng kalamnan hanggang sa pagprotekta sa densidad ng buto at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ang mga mahahalagang sustansyang ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung paano ka gumagalaw at sa iyong pakiramdam araw-araw. Kaya't mahilig ka mang maglakad-lakad sa parke, sumayaw, o simpleng manatiling malaya. Ang video na ito ay para sa iyo. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo sumusubaybay ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang pinakamahusay na mga tip sa kalusugan mula sa Health 365. Sama-sama tayong bumuo ng isang mas malusog at mas malakas na hinaharap. 1. Bitamina D. Una. Pag-usapan natin ang bitamina D. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay dumaranas ng mga hindi maiiwasang pagbabago. Bumababa ang mass ng kalamnan, nababawasan ang densidad ng buto, at ang mga galaw na dating walang kahirap-hirap ay maaaring maging lalong mahirap. Isa sa mga madalas na hindi napapansing dahilan ng paghinang ito ay ang kakulangan sa bitamina D. Hindi lamang ito tungkol sa marupok na mga buto. Ang bitamina na ito ay may pangunahing papel sa pagpapanatiling malakas, balanse, at gumagana ng mga binti. Suriin natin ng malalim kung bakit ang bitamina D ang pinakamahalagang sustansya para sa lakas ng binti sa mga nakatatanda at kung paano mababago ng sapat na paggamit nito ang pagkilos at pangkalahatang kagalingan. Habang tayo ay tumatanda, hindi na gaanong epektibo ang ating balat sa pag-synthesize ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Dagdag pa rito, maraming nakatatanda ang mas kaunting oras na ginugugol sa labas dahil sa mga limitasyon sa pagkilos, pagbabago sa pamumuhay, o pag-aalala sa pinsala sa balat. Ang resulta ay isang malawakang kakulangan na tahimik na sumisira sa lakas ng kalamnan, na nagiiwan sa mga binti na mahina at hindi matatag. Palaging ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mababang antas ng bitamina D ay direktang nauugnay sa panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog sa mga nakatatanda. Sa katunayan, natuklasan sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism na ang mga nakatatanda na may sapat na antas ng bitamina D ay may mas malakas na mga hibla ng kalamnan, mas mahusay na koordinasyon at pinabuting balanse na ginagawang mas maliit ang posibilidad nilang magtamo ng mga pinsala at bali. Sa kabaligtaran, ang mga may kakulangan ay nakaranas ng pinabilis na pagkawala ng kalamnan, na nagpapahirap kahit sa mga pangunahing gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagtayo mula sa isang upuan. Ang bitamina D ay hindi lamang tungkol sa pagsipsip ng calcium o kalusugan ng buto. Bagamat ang mga iyon ay tiyak na mahalaga, ang makapangyarihang bitamina na ito ay direktang nakakaapekto sa paggana ng kalamnan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng synthesis ng protina at pagpapabuti ng communication ng neuromuscular. Isipin ito bilang isang panggatong para sa iyong mga kalamnan sa binti.
Kung wala ito, nahihirapan silang gumanap ng husto. Ipinakita ng pananaliksik na ang bitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga fast-twitch na hibla ng kalamnan na mahalaga para sa mabilis na reaksyon at balanse. Ang mga hibla na ito ay nakakatulong na maiwasan ang pagkahulog sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga binti na mabilis na tumugon kapag nakompromiso ang balanse. Kung walang sapat na bitamina D, ang mga hibla ng kalamnan na ito ay lumalala, na humahantong sa mas mabagal na oras ng reaksyon, mas mahinang pag-urong ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng pinsala. 2. Calcium. Hindi tulad ng mga mas bata na ang mga buto ay nasa aktibong estado pa rin ng remodeling. Ang mga nakatatanda ay nakakaranas ng unti-unting pagkawala ng mass ng buto na ginagawang mas madaling kapitan sa mga bali. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga binti, ang mga bali sa balakang, bali sa femur, at mga stress fracture sa ibabang bahagi ng katawan ay kabilang sa mga pinakaseryosong pinsala na kinakaharap ng mga matatanda. Isa ng maliit na pagkahulog na maaring hindi nakakapinsala noong kabataan ay maaring magresulta sa mga buwan ng paggaling o kahit na permanenteng pagkawala ng pagkilos kapag ang mga buto ay kulang sa kinakailangang reserba ng calcium. Ngunit ang papel ng calcium ay higit pa sa lakas ng buto. Ito rin ay isang mahalagang manlalaro sa pag-urong ng kalamnan. Ang bawat paggalaw mula sa paghakbang hanggang sa pagtayo mula sa isang upuan ay umaasa sa isang komplikadong interaksyon sa pagitan ng mga calcium ion at mga hibla ng kalamnan. Ang calcium ay nagsisilbing isang trigger para sa pag-urong ng kalamnan na tinitiyak ang makinis at kontroladong paggalaw. Kung walang sapat na calcium, maaaring mamulikat ang mga kalamnan, manghina, o mabigong makabuo ng puwersa na kailangan upang mapanatili ang katatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming individual na may kakulangan sa calcium ang nakakaranas ng madalas na pulikat sa binti, mabagal na paggalaw, at pangkalahatang nabawasan ng tibay ng kalamnan. Kaya paano mo matitiyak na nakakakuha ng sapat na calcium ang iyong katawan? Bagamat ang mga produktong gatas tulad ng gatas, yogurt at keso ay nananatiling ilan sa mga pinakamayamang mapagkukunan. Hindi lamang sila ang mga pagpipilian o ang mga madahong gulay, kale, bok choy, almond, tofu, sardinas, at pinatibay na gatas na nakabatay sa halaman ay nagbibigay din ng mahusay na nilalaman ng calcium. Ang susi ay pagkakaiba-iba. Ang pagsasama ng maraming mapagkukunan ng calcium sa iyong dieta ay nagsisiguro ng tuloy-tuloy na pagsipsip at mas mahusay na pagpapanatili ng buto. 3. Bitamina B12. Bagamat karamihan sa mga usapan tungkol sa lakas ng binti ay umiikot sa calcium at protina, iilan lamang ang nakakaalam na ang bitamina B12 ay may pangunahing papel sa paggana ng neuromuscular. Dahil ito ay responsable sa pagpapanatiling malusog ng mga nerbiyos. Tinitiyak na ang mga electrical impulse na dumadaloy sa iyong spinal cord at papunta sa iyong mga binti ay nananatiling malakas at tumpak. Kung wala ito, ang iyong mga kalamnan ay hindi nakakatanggap ng mga tamang signal na humahantong sa panghihina, kawalang tatag, at isang unti-unting pagkawala ng kontrol sa paggalaw. Hindi nakakagulat na isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa B12 ay ang pakiramdam ng mabibigat at pagod na mga binti, na madalas na sinasamahan ng pamamanhid o pangingilig
Ngunit narito ang problema, ang kakulangan sa bitamina B12 ay nakakagulat na karaniwan sa mga nakatatanda. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na maaring maimbak sa taba o masipsip sa pamamagitan ng isang malawak na hanay ng mga pagkain. Ang pagsipsip ng B12 ay lubos na nakasalalay sa kalusugan ng pagtunaw. Kung gusto makatawan ay pananangangailangan ng sapat na acid at tiyan at isang espesyal na protina na tinatawag na intrinsic factor upang makuha ang B12 mula sa pagkain. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang production ng acid sa tiyan at ang mga kondisyon tulad ng gastritis, acid reflux, at kahit na ang pangmatagalang paggamit ng mga antacid ay maaaring lalong makapinsala sa pagsipsip. Idagdag pa rito ang katotohanan na maraming mga nakatatanda ang hindi sinasadyang kumakain ng mga dieta na mababa sa mga pagkaing mayaman sa B12 at ang resulta ay isang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pagkaubos ng mahalagang sustansiyang ito. Ang mga kahihinatnan ng kakulangan sa B12 ay higit pa sa pakiramdam ng panghihina. Ang hindi na itama na pagkaubos ng B12 ay maaaring humantong sa hindi maibabalik na pinsala sa nerbiyos na nakakaapekto sa balanse, coordination at mga reflex. Maraming mga nakatatanda na dumaranas ng madalas na pagkahulog, kahirapan sa paglalakad, o isang pakiramdam na ang kanilang mga binti ay hindi na gumagana tulad ng dati ay talagang nakakaranas ng mga neurological na epekto ng kakulangan sa B12. Ang paghina ay madalas na napakabagal kaya't ito ay itinuturing na isang normal na bahagi ng pagtanda. Samantalang sa katotohanan, ito ay ganap na maiiwasan. 4. Magnesium. Sa bawat hakbang mo, ang magnesium ay gumaganap ng isang behind-the-scenes na papel. Tinitiyak na ang iyong mga kalamnan ay nakakatanggap ng mga signal na kailangan nila upang umikli at mag-relax ng maayos. Ito ay gumaganap bilang master regulator ng paggana ng kalamnan. Pinipigilan ang mga pulikat, binabawasan ang pagkapagod, at sinusuportahan ang tibay. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong kinikilalang sintomas ng kakulangan sa magnesium ay ang restless leg syndrome at madalas na pulikat sa binti sa gabi. Maraming mga nakatatanda ang nakakaranas ng biglaang masakit na pag-urong ng kalamnan sa kanilang mga binti, lalo na sa gabi, na nakakagambala sa pagtulog at nagpapahirap na makabawi mula sa mga pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang ito isang abala, ito ay isang senyales na ang katawan ay nahihirapan na i-regulate ng maayos ang pag-relax ng kalamnan. Tumutulong ang magnesium na pakalmahin ang mga sobrang aktibong signal ng nerbiyos at pinipigilan ang mga kalamnan na biglaang manigas. Kaya't mahalaga ito para sa mga nahihirapan sa tensyon ng kalamnan at hindi sinasadyang pag-urong. Ngunit ang papel ng magnesium ay hindi nagtatapos sa mga kalamnan. Mahalaga rin ito para sa densidad ng buto at kalusugan ng kasukasuan. Habang madalas na nagniningning ang calcium para sa kalusugan ng buto, hindi nito magagawa ng epektibo ang trabaho nito kung walang magnesium. Ang mineral na ito ay tumutulong na i-regulate ang transportation ng calcium at tinitiyak na ito ay maayos na naisasama sa mga buto sa halip na maiipon sa mga malambot na tissue kung saan maari itong mag-ambag sa paninigas at sakit sa kasukasuan. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mas mataas na paggamit ng magnesium
ay nauugnay sa mas malaking lakas ng buto at nabawasan ang panganib ng mga bali sa mga tumatandang matatanda na ginagawa itong isang mahalagang sangkap ng pangkalahatang pagkilos. 5. Potassium. Naranasan mo na bang gumising sa umaga, bumaba ng kama, at makaramdam ng biglaang pulikat sa iyong binti? Pamilyar ba? Ang mga pulikat sa kalamnan ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng mababang antas ng potassium. Yes, ito ay dahil ang potassium ay gumaganap bilang isang pangunahing regulator ng paggana ng kalamnan. Tumutulong na balansehin ang mga likido sa loob at labas ng mga selula ng kalamnan. Kapag bumaba ang mga antas ng potassium, ang mga kalamnan ay hindi sinasadyang umikli na humahantong sa masakit na pulikat, lalo na sa mga binti. At para sa mga nakatatanda na maaring meron ng nabawasan na circulation o mass ng kalamnan, ang mga pulikat na ito ay maaring higit pa sa isang abala. Maari silang maging nakapanghihina. Ngunit ang mga pulikat sa kalamnan ay simula pa lamang. Naranasan mo na bang nanginginig ang iyong mga binti pagkatapos tumayo ng ilang sandali? O marahil napansin mo ang pagtaas ng paninigas kapag naglalakad? Ang potassium ay responsable sa pagpapadala ng mga signal sa pagitan ng mga nerbiyos at kalamnan, na tinitiyak ang makinis at kontroladong paggalaw. Kapag mababa ang mga antas, ang komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at mga kalamnan sa binti ay nagiging hindi gaanong epektibo, na humahantong sa panginginig, panghihina, o kahit na kahirapan sa pag-angat ng iyong mga paa ng maayos, isang bagay na maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng pagkahulog. At harapin natin ito. Para sa mga nakatatanda, ang pag-iwas sa pagkahulog ay mahalaga. Higit pa sa mga kalamnan, ang potassium ay mayroon ding nakakagulat na papel sa pagpapanatili ng matibay na mga buto. Tumutulong itong i-neutralize ang mga acid sa katawan na maaaring masira ang densidad ng buto sa paglipas ng panahon. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang isang dieta na mayaman sa potassium ay maaaring makapagpabagal sa rate ng pagkawala ng buto, na binabawasan ang panganib ng osteoporosis at pinapanatiling matatag ang istruktura ng mga binti. Vitamina K. Kapag iniisip ng mga tao ang mga bitamina na mahalaga para sa matibay na mga buto, madalas na nagniningning ang calcium at vitamina D. Ngunit kung walang vitamina K, hindi magagawa ng mga sustansyang ito ang kanilang trabaho ng maayos. Ang vitamina K ay ang critical na link na nagsisiguro na ang calcium ay naideposito sa mga buto kung saan ito nararapat, sa halip na maipon sa mga ugat o malambot na tissue kung saan maaari itong humantong sa paninigas, mahinang sirkulasyon, at maging sa sakit sa puso, tiudog. Sa madaling salita, ang vitamina K ay gumaganap bilang traffic controller. Ginagabayan ang calcium sa mga tamang lugar at pinapanatiling matatag at mobile ang iyong mga binti. Para sa mga nakatatanda, ito ay lalong nagiging mahalaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mas mataas na paggamit ng vitamina K ay may mas matibay na mga buto, mas mababang panganib ng bali, at mas mahusay na pangkalahatang kalusugan ng buto kumpara sa mga may mababang antas. Iyon ay dahil ang vitamina K ay nagpapagana ng osteocalcin, isang protina na nagbubuklod ng calcium sa bone matrix, na ginagawang mas siksik at mas lumalaban sa pagkabali ang mga buto.
Ngunit ang papel ng bitamina K ay hindi nagtatapos doon. Ito rin ay isang mahalagang sustansiya para sa kalusugan ng kasukasuan at paggana ng kalamnan. Maraming tao ang hindi napapansin ang katotohanan na ang malusog na mga binti ay nangangailangan hindi lamang ng matibay na mga buto, kundi pati na rin ng mga nababaluktot na kasukasuan at mahusay na gumaganang kalamnan. Ipinakita na binabawasan ng bitamina K ang pamamaga sa mga kasukasuan na maaring makapagpabagal sa pag-unlad ng osteoarthritis at mapawi ang paninigas ng tuhod. Isang karaniwang reklamo sa mga nakatatanda. Kung sumasakit ang iyong mga tuhod kapag gumagalaw ka o naninigas pagkatapos umupo ng masyadong matagal, maaaring ang bitamina K ang nawawalang sustansya na makakatulong na mapawi ang kakulangan sa ginhawa at panatilihin kang malayang gumalaw. 7. Bitamina B6. Ang bitamina B6 na kilala rin bilang pyridoxine ay may mas malaking papel sa lakas ng binti at paggana ng kalamnan kaysa sa iniisip ng karamihan. Habang maraming sustansya ang nag-aambag sa pagkilos, ang B6 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng nerbiyos, pagsuporta sa pag-aayos ng kalamnan, at pagtiyak na epektibong ginagamit ng katawan ang protina upang bumuo at mapanatili ang mas ng kalamnan. Kung wala ito, kahit na ang pinakamalakas na mga kalamnan ay maaaring manghina sa paglipas ng panahon, at ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtayo mula sa isang upuan o pag-akyat sa hagdan ay maaaring maging hindi katimbang na nakakapagod. Isa sa mga hindi gaanong napapansing aspeto ng bitamina B6 ay ang koneksyon nito sa pagsenyas at koordinasyon ng nerbiyos. 4. Kapag mababa ang mga antas ng B6, ang mga signal na ito ay maaaring maging mabagal o mali ang direksyon na humahantong sa pamamanhid, pangingilig, at kahit na hindi matatag na mga pattern ng paglalakad, maraming mga nakatatanda ang nagkakamali sa mga sintomas na ito bilang pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Samantalang sa katotohanan, ang kanilang mga katawan ay kulang lamang sa mga tamang sustansya upang mapanatili ang tamang paggana ng neuromuscular. Isa pang mahalagang pag-andar ng bitamina B6 ay ang papel nito sa pagpigil sa pagkapagod ng kalamnan na nauugnay sa pamamaga. Tumutulong ang B6 na i-regulate ang mga nagpapaalab na tugon sa katawan, na binabawasan ang kakulangan sa ginhawa sa kalamnan at pinapanatiling mas nababaluktot at nababanat ang mga binti. Kung nakakaranas ka ng patuloy na paninigas o mas mabagal na paggaling pagkatapos ng aktibidad, ang pagtaas ng iyong paggamit ng bitamina B6 ay maaaring maging isang game changer, higit pa sa paggana ng kalamnan. Ang bitamina B6 ay mahalaga din para sa produksyon ng pulang selula ng dugo. Ang mga selulang ito ay naghahatid ng oxygen sa buong katawan, nagpapagatong sa mga kalamnan at tinitiyak na mayroon silang tibay na kailangan para sa matagal na aktibidad. Ang kakulangan sa B6 ay maaaring humantong sa mas mababang antas ng hemoglobin, na nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay maaaring hindi makatanggap ng oxygen na kailangan nila, na nagiging sanhi ng maagang pagkapagod, kabigatan, at nabawasan ang tibay. Kung nakaramdam ka na ng hindi pangkaraniwang pagod pagkatapos ng maikling paglalakad o magaan na pisikal na pagsisikap, maaaring ito ang paraan ng iyong katawan upang magsenyas ng pangangailangan para sa mas maraming B6. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring tandaan na pindutin ang like button. Nakakatulong talaga ito sa amin na magdala sa iyo ng mas maraming mahalagang nilalaman
Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin, tanong, o kung anong paksa ang gusto mong talakayin namin sa susunod. Gusto naming marinig mula sa iyo. Siyempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga pinakabagong tip at insight sa kalusugan. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita tayo sa susunod na video.